mensahe gusto nako ipakita kaninyo usa ka murag puzzle, no? Unya gusto nako nga tan-awon ninyo og ang first nga makita ninyo makaisunan nga word, no? Actually first four words, pero ang first nga makita ninyo tisingin ninyo og kana siya maubag yun kamo. O ganahan ba mo nga pulihan? Okay. Niya na mag-isunan, makita ninyo naglalahi ang mga words nga makita din ha. Makita ba sa loyo? Dili makita? Kanang duol ra. Dahil daghan, di na maisunan nga mga word nag-describes, mga uban negative, ang uban positive, pero sulay ninyo pagtanaw maisunan kung doon na ba mo'y makita? Doon na mo'y nakita? Ha? Okay, thank you kayo magisunan, doon na mo'y nakita. Karon mangutana ko ninyo, kana ba nga words nga inyo nakita, kana nga gitawag positive or negative nga mga butang o nga mga word nga inyo nakita, nag-describe ba sa inyong kaugalingon o wala? Ha? Naingon din na, the first words you see describe you. Tinuod ba? Dili. Dili, no? Sa ito pa maisunan, kung pananglitan, tagaan mo o kahigayunan sa pagpili, inyo ba nga isalikway ang pulong o ang words nga makita ninyo nga nag-describe sa inyong kaugalingon karon? Tingali maigsunan ako magaingon nga sigurado gyud nga pagkita ninyo sa first word nga naa dinha unya naingon nga negative nga word nga maingon nag-describe sa imong kaugalingon moingon ka di ko ganahan ana. Gusto ko nga pulihan, no? Pagitan ko moingon dinha nga lovely. Siguro pag ingon nato makita nato yung words nga lovely moingon dayon ta kana moy ako, no? Pero kung maingon din ha, nga makita niyo yung word din ha, nga ingon nga naghulagway o negative sa inyong kaugalingon, maingon mo, dili ko mao ka na. Pulihan ako na, di ba? No? Mao na maigsunan ang kinabuhi sa tao na ay gitawag nato mga pagpili. Kung pananglitan, tagaan ka mo og kahigayunan sa pagpili kung kamo mulakaw, asa man ang pinakamaayo unsa man kaha ang imong pilion jud nga dalan? Dalan nga simentado o dalan nga rough road o baklayon na gyud nga dalan? Asa man kaha atong pilion? Of course, kung ako may sunan diri gyud ko sa hamis kayong dalan. Kay ngano man tungod kay di gyud ta mapandol. Kay kung mulakaw ta gani pagitan dalan nga pilion ta dalan nga simentado o dili, bisag ako moingon ko nga diri gyud ko sa simentado nga dalan tungod kay di gyud ko mapandol. No? Mao na nga nining kabuntagon atong lapitan o atong hisgutan kining pulong, kining maison ng tema nga naguluhan, the power of choice. Ang ato kunong gahom sa pagpili. Mao na nga ako kanina gihatag kaninyo ang pasiuna maisunan sa pagpili. Kung ganahan ba mo nga pilion kato nga words nga inyo nga nabasa o inyong nakita o dili. Mao na nga tungod niini may isunan nga mao nga uluhan ni sangpot ko sa mao nga sa teksto nga makita nato sa Deuteronomio 30 bersikulo 19. Nakatawag ganina ang nagbasa tungod kay pag ingon niya nga unsa may imong teksto sir? Ingon ko, ang teksto Deuteronomio 30:19, mao namang gyud ang pagwa na niya giukab kay mao namang gyud ang naa iyang nabuklan. Makita nato maigsunan sa Deuteronomio 30 bersikulo 19. Akong basahon. Gisampit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi. Bato kaninyo niining adlaw. Nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi og kamatayon, ang panalangin og ang tunglo. Busa, pilia ang kinabuhi, aron mabuhi ikaw og ang imong kaliwatan. Kani nga teksto magisonan sa akong pagbasa niini, ako gipamalandungan. Dunay duha ka pagpili nga gihatag. Nga gihatag maigsunan
ngadto sa makatawhan sa Israel gikan sa Ginoo. Unsay giingon nga pilion? Naingon siya kinabuhi o kamatayon. Unya ikaduha pod panalangin o tunglo. Nganuman tungod may sunan ang tao adunay gitawag power of choice. Kung ikaw nagtindog sa usa ka dalan o sa usa ka sa syudad, ug unya may sunan sa imong pagtindog dunay daghan kaayo nga mga signboards nga mag-ingon this way, this way. Unya ikaw ra nag-inusara as nya wa ka nakatultol. Kung makaadto kag Hong Kong, sa Thailand, anang mga lugar kung maadto ka maisunan, diin makita nimo ang mga kalye nga nagsapaw-sapaw. Unya maingon this way, unsa may imong pilion? Makapili ba ka? O pananglitan maisunan dili sa syudad moadto tag Kalasangan. Moadto ta sa Kalasangan dito sa Esperanza, no kami nakasuro nakaadto mi dito sa Mission School. Ug unya ikaw nag-inusara, wa ka nakatultol, unya subay ka sa dalan, pag abot nimo dito sa dalan may isunan dito sa dunay nagsangang nga dalan nga imong gilakwan, ug unya padulong ka sa usa ka lugar, why signboard? Wala may sunan mapangutan-an kay naa ka sa lasang unsa may imong pilion. Mao na giingon makaisunan that choices always determine our destiny. No, ang pagpili kanunay gyud na siya nga maoy magatdulong kanato ngadto sa atong destinasyon. Mao na maisunan nga kita gitagaan sa gitawag freedom of choice. Sukad pa maisunan ang nakanindot sa Ginoo tungod kay wa ta niya gihimo nga robot, wa ta niya maisunan gihimo nga usa ka tawo nga remote control, ang gamitan lang tag remote unya makalihok ta sa iyang gusto matuman ta kundili ang tawo gihimuan og gitawag freedom of choice. Gihatag kini maisunan sa Ginoo nga gitawag, He gave this to man a moral freedom, o kini maigsunan nga pagpili gitawag ni siya the freedom that involves making right or wrong decision. No? Either insakto ang atong pagpili o matawag nato maigsunan nga atong pagpili usa ka sayop nga pagpili. Ug unya nang ingon that in every right decision we make increase our freedom. But in every wrong decision we make reduces our freedom because sin rules our lives. Sa matag panahon may isunan nga insakto ang atong desisyon sa atong kinabuhi. Mutaas ang ato nga kahilwayan, ang atong freedom ngano man. Tungod may isunan kay insakto atong gihimo. Walay tawo nga atong naligsan tungod kay insakto ang atong nahimo. Apan kung sayop gani, mahulog sa pagpakasala ang tawo, ang sala mo dominar sa tawo, magsigi na siya tago-tago. Ug unya sa iyang pagtago-tago may sunan, mao nang giingon, reduce his freedom. Magagamay ang iyang kahilwayan sa paglihok. Mao na kung ang tawo makapatay, unya dili gusto madakpan, moadto sa lahi nga dapit, magtago-tago. Ug unya may sunan, gusto nga mosuroy, pero dili makasuroy. Gusto maglingaw-lingaw, pero limitado ang dapit nga iyang pag-atuan. Ngano man, tungod kay siya, nihimo og sayop nga desisyon. O ato may sunan, hinumduman, that freedom of choice is extremely important to God. Importante ni sa Ginoo. Mao nang giingon may sunan that He gave it to us. Gihatag ni sa Ginoo kanato bisan kuno iyang nahibaw-an nga ang sayop nga paghimo og desisyon nagakahulugan sa pagsakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. Kanus ama ni tabo. Sa wrong decision sa atong mga ginikanan kaniadto,
nagresulta sa gitawag the great sacrifice of Jesus Christ. Tanaw nato may sunan, ato lakbitan ang resulta sa gitawag sayop nga mga pagpili. Abi ninyo kung sayop ang pagpili, makasala ang tao, ato basihan may sunan ang istorya sa balang kasulatan dito sa tanaman sa Eden, sa diha nga sila nakasala, unsay ilang first nga reaksyon sa diha nga sila nakasala. O makita nato may sunan ang kaulaw. No, sa diha nga nakasala ang tao, nakakaon si Adan og si Eva sa pagkaon, sa bunga sa kahoy, sa pag-ila sa maayo og dautan. Si Adan, gihatdan ni Eva unya nakakaon, unsang unang reaksyon. Ilang nakita nga sila di ay mga hubo, kay nawad-an sila sa himaya sa Dios. Unsa ilang gibati? Kaulaw. Bisag unsaon may sunan, kining kaulaw, maura gihapon ang bation sa tao nga makahimo og sayop nga desisyon ug unya makasala. Maulaw. Mao na nga makita nato sa Genesis versikulo 3 ug 7, makita nato dinha ang gisaysay sa balaang kasulatan ug unsa ang ilang reaksyon. Naingon, they realized that they were naked. So they sew fig leaves together and made coverings for themselves. Maisunan gusto nila nga sa diha nga sila nakita nila mga hubo man day kita. Mauna nga gusto nila tabunan. Mauna maisunan bisan sa karon nga panahon mao gyud ang reaksyon sa tao. Kung makasala, mangitag paagi aron nga ang sala matabunan. Unsa pa ang sunod makisunan? Makita nato kining gitawag feelings of guilt. Uy, nakasala ko. Iyang bation maisunan, mao na makita nato sa Genesis 3 versikulo 10. No, he answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked, so I hid. Nitago siya makisunan. Na ay feeling nga kita makasasala. Prabi ninyo, sa tanto-tanto nga himo sa tao sala, sa wrong nga decision, mudaghan ang sala. Unsay may tabo maisunan, di nagyud makamatikod nga iyang gihimo sala. No? Mo nang gitawag bitaw nila nga kublan naman ni, no? Kublan. Unsa pa maisunan? Kining sunod maisunan. Ngita nato. Trying to exempt oneself from guilt. Magbinasulay. Di na maisunan. Gusto nato tabunan ang sala. Abi ninyo, nakainomdom ko sa panahon sa gamay pa ko, mga 12 years old pa akong edad. Natawo ko maisunan nga sa ako, sa usa ka pamilya nga mangunguma. Walay, maurag yun, panguma. Pero ang uma maisunan, dili kaingin. Gamit mig kabaw, no? Usay ang uma, ipatraktor, medyo lapad-lapad ang umahan. Pero maisunan, dunay pamaagi, aron nga dali kayo matadtad o dali kayo malimpyo ang uma sa dili pa ipaagi og traktor. Kining ipaagi og kining kana bang kahoy nga butangan og kabilya unya ipaguyod sa kabaw aron nga mahapay ang mais. Unsa na sa inyo maisunan? Sa amo na gitawag na sa nga karas. No? Unsa na sa inyo? Karas, no? Pareha taw di ay og term. So sa to pa ang taga Cotabato og taga Habunga parehag pinulungan. No? Usa na ka panahon makaisunan. Kung maghimo miniana sigurado magkuan gyud mi og butas. Abi ninyo ang akong inahan, adunay daghan kayo sa mga binuhi. Daghan kayo sa mga manok, pero matingala ko sa akong inahan. Puwerteng daghanan niyag manok, pero abi ninyo, kung bisag usara nga mawala sa manok, bisag pagpiso, may bawaan yun niya pagkahapon nga dunay nawala nga manok. Abi ninyo sa dito man duol sa balay, nagahimo ko pagpakaras, giguyod sa kabaw, ug unya sige ko maisunan og pakaras, pero kay samukan man kaining mga manok. Pilting samukan na nga mao nga abugo naman nimo kay basig matumban sa kabaw o basig maagihan sa karas unya mga matay unya masuko ang akong inahan. Pero sa kapanahon, disgrasya.
Kay wa gyud maisunan akong matikdi nga dunay usa ka piso nga tua dito maisunan ug unya naligsan sa karas. Wa na ako makit-i pag-agi sa karas, paghawa na sa nakita na ako maisunan nga dunay usa ka piso nga naligis ug namatay. Yung kung saon ko ni kinahanglan taguan ni siya. Busa akong gihimo, lingi-lingi ko, wa man ang akong mama sigurado di man ni siya kay balo nga ako hinungdan. So akong gihimo maisunan kay nakabutas ko, nilungag ko maiso sa ako nga tikod, gilungag ko ug unya gibutang ang piso nga gamay ug akong gitumban. Human akong tunog maisunan. Wa na di na makita ang piso. Abi ninyo, guna-una ko nga wa gyoy nakahibalo. Pero pagkagabi kaysa amo maisunan pitumi ka managsuon usaray babae. So, usa gyud mi ka team sa basketball. O doon na mi usa ka muse. O samtang dito mag-isunan, ginatagaan mig assignment. Kanang maghugas, assignment, rotation, assignment, pareha, magatrabaho. So, ikaw manghugas gabi, pagkabuntag, sunod na pod. Pero ang akong assignment, buntag. Ang gabi, akong magulang ang manghugas. Abi ninyo, pagpanghugas, nagduol sa akong magulang, samtang galingkod-lingkod ko mag-isunan. Ingon niya, Loy, ikaw panghugas. Ingon na unsa man, ako imong pahugas, ng imong assignment. Nihungong sa dayon, ingon siya, Loy, ang piso. Ingon sa piso, imong gilubong. Kundi ka manghugas, akong itugan. Yayon na lang, ako na lang manghugas. Abi niyo may sunan, sige ko panghugas. Pagkasunod gabi assignment na po niyan, iduol na po sa ako. Ikaw hugas. Ingko din ako, human naman ko nanghugas, tungmag gabi ang piso. Abi niyo may sunan, pila ka adlaw, nga sige, ako'y nanghugas. Ugon niya, abi ninyo, nag-ingon lang ko sa akong kagalingon, iyon ko nga, maayo pa tingali nga ako nang itugaan sa akong mama. Pero natingala ko nga akong mama, wa man gyud nang ingon nga, wa man gyud siya nangita sa piso. Pero wa gyud siya kahibalo. Pero ang problema, kay mata gabi ako'y manghugas. O di ko manghugas, ingnon dayon ang piso. Muna may sunan. Trying to exempt oneself from guilt. Muna magbinasulay. Abi ninyo makunauna ko sa iglesia, yung anak biya po ang kinaiya. Kini nga klase may sunan, nga pamaagi, kanunay ni siya, pabalik-balik, no? Gabalik-balik ni siya. Kini gitawag embarrassment, kaulaw, feeling of guilt, trying to exempt oneself. This process is repeated every time we make a wrong decision. Mao na nga nadala na nato mga kaisunan. Mao na nga bisan sa sulod sa iglesia. Adunay mga gitawag nato may isunan mga problema. Usahay taguan. Sayop nga desisyon, usahay may isunan. Dili mahimo kay tabunan. Mao nang gakahitabo tungod kay kini siya atong gipanubli sukad pa may isunan sa tanaman sa Eden. Mao na. Duha ka butang ang atong desisyon, mahimo nga desisyon magisunan. Una, getting rid of our guilt or minimizing it and going deeper into sin. Ang sala maisunan, atong gusto nato nga mawala kining sala nga naa kanato, atong i-minimize mauna nga unsay resulta. Ang resulta maisunan, mo blame tag tao o muhimo og laing sala aron nga matabunan ang original nga sala. Mao na makisunan. Mao na nga makita nato ang tao nga makasala, mudaghan ang sala, mao nang gingon going deeper into sin. Unsa ikaduha? Ang ikaduha nga desisyon sa tao is admitting responsibility for our wrong decision and asking Jesus for forgiveness and help to make better decisions in the future. So duha maisunan ang mahimo sa tao, mao na nga usahay.
Ato panghulaton nga kita magisunan maglawom-lawom ang atong sala usa pa nato isulti. Mao nang akong naeksperiensyahan sa gamay pa ko magisunan. Wa na unta ko nakapanghugas sa panahon sa gabi. Wa na untay gitawag nga consequence nga akong nadawat misud pagpanghugas matag gabi. Kung sa diha nga nakabalo ko nga ako nakasala, niduol ko sa akong inahan mingon, nakapatay ko og piso. Siguro na ingon ako mama, okay lang na, nak, kay nakasala ka. Pero ang importante kay imong gisulti kanako. Mao na magisunan. Pero ang pinakanindot nga himuon sa tao di ay mao ang pag-admitar. Nitong admitting o sa atong responsibilidad nga sayop di ay ang ato nga mga desisyon. Kaya atong hinumduman nga sa matag desisyon nga atong himuon sa akong gisulti mo resulta og butang og mga consequence sa unahan. Tan-aw nato sa balang kasulatan ang mga ehemplo maisunan sa ilang pagpili. Makita nato, we still have free will. Naingon siya, everything we do is our responsibility. Tan-awa maisunan. Unsa man ang ilang gihimo niini. Unaon nato si Gideon. Unsay gihimo ni Gideon? Kung basahon nato ang Judges 7 and 8, dunay duha nga desisyon nga gihimo ni Gideon sa iyang kinabuhi nga adunay consequence. Una, sa Judges 7, sa diha nga gitawag sa Ginoo, gidawat niya ang unsa man, gidawat niya ang tawag sa Ginoo. Sa iya, unsay nahimo, nahitabo. He defeated a Midianite army with only 300 men. No? Putanaw na to sa Judges 8. Unsay iyang gihimo sa diha magsunan nga nagmadaugon siya sa makig-away. Makita nato, he made an ephod of gold as a memorial. Wa sa sulti sa Ginoo ang nahimuon. Apan iyang gihimo, unsa may sunan nitabo kung atong basahon ang Judges 8. Makita nato that it was an obstacle for Gideon and Israel. Naglisod sila maisunan sa pakigbatok sa ilang mga kaaway tungod sa wrong decision nga gihimo ni Gideon. Di na nato kayo isay-isay. Ang sunod maisunan, si King Solomon. Si King Solomon, usa ka bantugan nga hari, wise man. Pero kung basahon nato ang iyang kinabuhi sa 1 King chapter 3 and chapter 11, aduna siya mga desisyon nga gihimo sa iyang kinabuhi. Unsa di siya? O ako na maisunan, he chose wisdom to govern Israel. Sa diha nga nimo sang hari, nakiistorya sa Ginoo. Giingon sige, unsa may imong pangayoon? Ingon siya, tagay kog kaalam sa pagdumala sa Israel. Unsa gihatag sa Ginoo maisunan? Kalinaw. He governed with wisdom. His kingdom had peace. Wa gyud away may kaisunan nga nitabo. Pero tabasaha ang chapter 11, unsay nahitabo. Ang chapter 11, kung basahon na nimo, makita niya, he married pagan wives. Matamiso na to sa iyang kabantugan. Inila, nga hari, daghan mo adto. Si King Solomon siguro nalibat po may subag tanaw. No? Siguro, mura siya, sa kada mo adto gikan sa lahi nga mga nasod, gikan lahi nga ginarian, makita siya, uy, lahi na sa ni pagkagwapa, nahimo may sunan niya nga mga pagan wives. Nahimo niya nga hari. Pila man kabuok may sunan sa inyong nahibawan? 700 plus 300. Sakto ba ko? Pero tanaw na to may sunan ang resulta. Ang nahitabo, he worshiped God. He worshiped the gods of the wives. Sa diha may sunan, he made a wrong decision sa pagminyo sa gitawag mga pagan wives, no? Makita nato din he worshiped the gods of his wives. Ang sunod si Jehoshaphat. Jehoshaphat usa kanon nga hari, pero basahon nato sa 2 Chronicles chapter 18 and 20, makita nato may sunan ang pagpili niya. Sa chapter 18 makita nato sa diha nga dunay kaaway nga nakita niya nga murag balas ang kadaghanon.
Niadto siya sa templo, niampo sa Ginoo. He asked God for help before the battle. Unsay resulta? He obtained victory without fighting. Nagmadaogon siya, nga wa nakig-away. Pero kung basahon nimo ang chapter 20, dunay lahi na sad. He formed an alliance with Ahab. Kailatakin sa Ahab. No? Usa ka hari. Pero usa ka daotan nga hari, unsay nahitabo? He almost died in the battle of Ramah. Kinsa pa maisunan? Si Pedro. Basahon nato ang Lucas kapitulo 5 o 22, makita nato dinha magkaisunan. Unsa man siya? Sa diha nga gitawag siya ni Ginoong Hesus, naghimo siya usa ka big decision, a great decision nga iya sundon si Ginoong Hesus. He left all to follow Jesus. Gibiyaan unsay nahitabo? He became one of the 12 apostles. Nahimo siyang disipulo ni Ginoong Hesus. Pero may sunan kini nga desisyon nga gihimo niya sa chapter 22 sa Lucas. He didn't stay awake and pray on Gethsemane. Sa diha may sunan nato sila sa hapit na mamatay si Ginoong Hesus, nagampo si Ginoong Hesus ingon, pabilin mo dinhi, pag-ampo mo o kaya samtang ako maadto sa unahan o mag-ampo, unsay natulog sila. Unsay desisyon, unsay nahitabo sa kang Pedro? He denied Jesus 3 times. Mao na maisunan ang mga epekto sa ato nga paghimo o mga desisyon. No? Bisan pa sa ato mga kabataan, dunay mga epekto maisunan sa gitawag. There are effects on our choices. Sa epekto sa ato nga sa ato mga bata. Unsa man ni siya? No? Di siya maklaro pero makita nato maisunan nga kini siya maisunan naingon naingon maisunan no naingon siya dinhi sa Exodus 34 verse 12 niyo siya that maintaining love to those and forgiving wickedness, rebellion and sin, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the father to the third and the fourth generation. So makita nato nini nga teksto may isunan, di kayo maklaro diya, no? Nga kung ang bata makasala, ay pagkasilutan diya siya. Apil sa ginikanan. Pero makita nato kung ato basahon may isunan, no? Sa sinulat ni Sister White, dunay gitawag explanation. Nangingon, that God did not mean in His threatening that children would be compelled to suffer for their parents' sins, but that the example of the parents would be imitated by children. So nakita niyo may sunan. Muna di ay ngano nga nangingon may sunan ang Ginoo, no? Ngayon siya nga pagasilutan ang mga kabataan ngadto sa mga sala sa ilang amahan kay ngano nangingon si Sister White may sunan kay ilang ma-imitate ang mga sala nga gibuhat sa ilang mga ginikanan. Sumao na ang pagpili may sunan panahon sa bisan sa ato balay, ang pagpili sa mga butang nga ato gitanaw nga makaapekto sa bata, ang pagpili sa mga basahon nga anaa sa atong balay makaapekto sa bata, ang paghimo sa atong mga actions sa ato sulod sa atong puloy-anan ug unsa kita mo react isip husband and wife madunay epekto sa mga bata kay ilang mapanunod kita kanato. Mao na may sunan na usa ka magsusulat kinang ingon siya, tulo ka butang kuno ang paghimuon lamang para sa mga kabataan nga imong paghimuon alang sa mga bata. First is by example. Unsa kay second? Second is by example, and the third is by example. Example lang yun mag-isunan. Ngano kung unsa ang imong gihimo, mo nang giingon, mapanubli ang mga sala tungod kay ang mga kabataan ilang mapanunod gikan sa ginikanan ang kinaiya nga ilang nakita kanato.
So nag-ingon siya ni, if the children of the wicked parents should serve God and do righteousness, He would reward their right doings. Sa atong pamisunan, kung magmatarong ang bata, magmatinumanon sa Ginoo, tagaan siya kuno og reward. Unsa nga reward? Sa iyang maayong binuhatan. Pero nang-ingon maisunan, but the effects of a sinful life by the parents are often inherited by the children. Mao na maisunan atong batayan di ay. Di gyud nato maisunan take for granted unsay atong mga attitude sa sulod sa puloy-anan. Kay ngano man siya, they follow in the footsteps of their parents. And sinful example has its influence from the father to son, to the third and the fourth generation. Mao na maisunan ato na nalaktawan ang usa. Now, unsa man ang epekto usab sa atong mga pagpili ngadto sa mga tawo nga nasa atong palibot. Pananglitan maisunan muhimo ta panagkagupot sa sulod sa iglesia. Unsa epekto ngadto sa mga silingan? Nakinumdong ko maisunan sa usa ka istorya naman ambot lang usa ka tinuod nga sayo pa sa buntag nagkaaway maisunan ang duha ka pangulo sa iglesia. Ug unya nakita sa mga silingan, naingon dayon siya, tan-awa ang mga santos na nag-away. No? Ingon na. So dunay gitawag maisunan, epekto sa ato kunong choice, sa atong pagpili ngadto sa uban nga mga tawo. Naingon siya that every choice we make affects the people around us in a positive and negative way. Doon na iglesia nga akong nabisitahan. Gibutangan kani ato sa 1,000 missionary. O niya, nabisita ko dito, giimbitar ko sa 1,000 missionary, kani ato maisunan kanang iglesia gitukod sa Korean. Sadya pa tong iglesia. O niya, nakadungog ko nga kanang iglesia, nindot nga iglesia, pero wa na nagsimba. So akong una unsa kay nahitabo sa iglesia. Ni atong mga miagi nga bulan, nibisita ko dito, tuwa pa mga 1,000 missionaries, so wa pa sila nakauli. Nangutana ko, unsa na mo kadaghan dinhi? Doon na ba'y mga tao nga nanimba na karon nga sukad nga ni amo dinhi? Abaw sir, kay lunggaman. Abaw sir, wala gid. Ngano man? Kaya binimo hindi gid na malimtan ang gihimo sa pangulo sa iglesia. Nga aman. Kaya ano nga sige man sa iya pangabit. No ako lagi nagisulti may silang tinuod. Kaya nga naman, effects ang ato nga pagpili mo epekto ngadto sa mga tao nga nasa ato palibot. Kung ang iglesia adunay pa nagkabingkil, walay paghiusa, di gyud ta maguna-una magisuon nga makadalata o kalag sulod sa iglesia. Kung naamay madala, pila ka adlaw maisunan, mawala rapod sa sulod sa iglesia. Kaya nga naman, that every choice we make affects the people around us in a positive or negative way. Mo nang gisulti ni Sister White sa Review and Herald, dated June 22, 1886 siya, we all have an influence, and that influence is telling upon the destiny of others for their present and future good or for their eternal loss. No, di na nako isa-isa maigsunan. Mo nang giingon. Karon maato ta maigsunan, unsaon nato sa paghimo sa insakto nga desisyon. Akong gisaysay kaninyo ang mga resulta sa gitawag pagpakasala, sa paghimo og desisyon. O niya may sunan, unsay epekto ngadto sa atong panimalay, unsay epekto ngadto sa mga katawan nga sa atong palibot. Karon ang mangutana ta, unsaon man nato ang makahimo tag insakto nga desisyon? Kung abi ninyo kung tan-awon niyo ang Salmo 119 bersikulo 11, aduna siya'y tambag. Si Salmista David, doon na siya gisulti. Nga uyang sekreto, nga taliwala makita nimo si Salmista David, si David,
usa ka tawo, isa ka hari. Apan dili siya maisunan mo to, perfect nga tawo. Doon na siya, nakaagi siya pagpakasala. Di lang basta-basta may isunan nga pagpakasala. Grabe nga pagpakasala. No, ang pagkuha sa asawa, pero abini mo, sa diha, gitagaan sa may isunan, gipaybalo siya nga, mauna ang iyang sala, unsay gihimo ni David. Nagampo siya, naingon siya, create in me a pure heart, O God. Muna naingon siya sa Salmo 119, versikulo 11, iyang sekreto, aron nga siya kanunay makahimo sa insakto nga desisyon, naingon siya, I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. Ingon siya nga akong gitipigan ang imong mga pulong sa akong kasing-kasing, aron nga ako dili na makasala kanimo. Mao na ang sekreto ni David nga iyang gitaguan makaisunan sa iyang kasing-kasing. Ug niya si Apostol Pablo aduna siya nindot kaayo nga tambag usab, di lang si David. Aduna siya nindot kaayo nga tambag kanato nga makita nato sa Pilipos Kapitulo 4, versikulo 8, akong basahon na ingon siya. Finally, brothers, what is true, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Mao na may sunan ang giingon ni Apostol Pablo nga iyang gisulat ngadto sa taga Pilipos. Nga kung unsay matuod, unsay dungganon, unsa may sunan ang insakto, unsay putli, unsay may gugmaon, unsay mga butang may sunan nga angay nato mga dayeg, ug unsa mga butang nga excellent o mas maayo, o angay nato nga pagadayigon. Ingon siya, huna kini kanunay nga mabutang sa atong mga kaugalingon o sa atong nauna. O niya naingon may isunan. Sa Kolosas nagsulat si Apostol Pablo nga taliwala sa mga pagsulay nga nagabot kaniya, kalisdanan, tentasyon, naingon siya sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 2, naingon siya, set your mind on things above, not on the earthly things. Ato kunong ibutang ang atong mga huna-huna sa mga butang o atong i-focus tanaw og unsay naa sa sulod sa balay sa atong isikataw. Mao na nga ang itabo maisunan mo create kita og gitawag jealousy o humani ana makahimo kita sa gitawag wrong decision. Apan salamat ka Apostol Pablo nga nagpahinumdom kanato niining kabuntagon, naingon siya that set your mind on things above, not on earthly things. Mo nag-iingon may isunan sa Mateo 6, versikulo 33, unsay yun siya? Unahon nato ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero ang nindot kaayo may isunan nga freedom nga gihatag sa Ginoo kanato. Taliwala ni ini mga tambag gihatag kanato, pero ang pinakanindot kung ang tao anaa sa pagpakasala sa gihapon gitagaan og freedom sa Ginoo. Nga nag-ingon may sunan. Everyone is free to accept Jesus as his personal Savior. Nakasala ang tao? Atong gibati kita nakasala? Atong gibati may sunan nga usahay kung kita mo doon muna sa eleksyon nato ganina. Kung kita gibati nato may sunan, ang pinakanindot kay ngano walay gibawalan nga moduol kang Ginoong Hesus. Naingon siya, everyone is free to accept Jesus as his personal Savior. Mao na may sunan ang nakanindot. Naingon siya, when we choose to accept Jesus, regardless of the circumstances, He qualifies us for making right decision and growing in our Christian life. Kung
pilion di nato si Ginoong Hesus. Mao na ang ingon, ang mga butang nga langit nun mo'y atong tanawon, mga butang sa taas mo'y atong tanawon. Kaya ngano sa diha nga atong pilion si Ginoong Hesus. Bisag unsay may tabo, may sunan, unsay imong nabuhat kaniadto. Unsay imong mga kaagi kaniadto. Nangingon si Mason, He qualifies us for making right decision. O kunya, di lang may sunan paghimong desisyon. Kita mutubo isip mga mature nga mga Kristohanon. Abi ninyo giganahan ko sa gisulti ni Joshua sa pagtapos. Nindot kayong pagpili nga gihimo ni Joshua. Kung atong basahon sa Joshua 24:15, naingon siya may isunan. Abi ninyo nindot kayo naingon siya taliwala sa mga pagpakasala sa Israel, taliwala may isunan pagtalikod sa Ginoo, pero naingon siya, and it seems evil unto you to serve Jehovah. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your father served were beyond the river, or the God of the Amorites in whose land ye dwell. Pero naingon siya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Yun niya. Bahala na makinaunsa mo din ha. Usahay din ninyo alagaran ang Ginoo, apan ako o ang akong panimalay. Wa nagsulti biya magisunan Joshua na kanindot ani. Wa siya nagsulti nga, ako ra gyud. Pero naingon siya, ako o ang akong panimalay. Sa tuwa apil gyud ang panimalay magisunan. Naingon siya, mualagad kang Jehovah. Ngano man nga mualagad ta. Mo nang giingon sa Deuteronomio 30 bersikulo 19. Duha ka mga butang atong pilion. Kinabuhi o kamatayon. Panalangin, unsa sa maysunan? Ang kinabuhi o ang kamatayon. O ang panalangin o ang tunglo. Muna ang gipili ni Joshua, ingon siya, mualagad gyud ko sa Ginoo. Unsay atong pilion? Ang atong pilion, ang hagit kanato nining kapuntagon, pilia ang kinabuhi. Apan ang pagpili sa kinabuhi, mga kaisunan, is a commitment to Jesus Christ. And this commitment to Christ is a daily calling. Dili may isunan nga murag plus light nga sa diha magpili ta sa Ginoong Hesus. Sa diha may isunan nga molagad ta kay Ginoong Hesus. Ang atong commitment murag flashlight nga karon musiga pagkaugma palong na siya kay adlaw na. Kundi ang commitment nga to sa Ginoong Hesus is a daily calling. Mo na ang pag-ampo nga nindot kaayo. Akong gikuha sa internet, naingon siya, Dear God, I want to walk in your light. Show me anything in my heart and in my life that is hindering that. Forgive me and help me become all you have. Design me to be. Thank you for hearing and answering my prayer. Gratefully, in Jesus' loving name, I pray. Amen. Kung sabihin niya, may sunod siya, Ginoo, hinigugma kong Ginoo. Gusto ako mulakaw sa imong kahayag. Ipakita kanako ang tanang mga butang nga anaa sa sulod sa akong kasing-kasing o sa akong kinabuhi nga nagapugong sa paghimo niini. Pasaylua ako ug tabangi ako nga mahimo akong usa ug unsa ang imong gusto nga ako himuon. Salamat sa imong pagpaminaw sa akong pag-ampo. Ako kining gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ako nagalaom nga atong pag-ampo sa maniana. Ang tanan kanato dili exempted sa paghimong desisyon. Adunay mga panahon sa atong kinabuhi nga sayo pa atong desisyon. Apan salamat sa kang Ginoong Hesus nga libre ang pagbalik kaniya kung kita makasala. Lamang atong i-realize ang atong kagalingon nga kita nakasala ug moduol kaniya isip makasasala ug iya kitang i-qualify nga usa ka matarong. Mao kini